Welcome to the Gay Realness Podcast where we talk about our gayest experience. I'm Julian, your host. I'm here with a straight guy. Hi guys, my name is J-Rob, your main dancer here in THOC. Alam mo naman yung mga pag-uusapan natin ngayon. Hindi, wala akong clue. Pero Siyempre, sabi mo kanina, di ba, about sa mga kabaklaan. As someone na straight, syempre parang you have your fair share na curious ka. Ayun. Meron tayong mga tinatawag na role. Wow. Syempre pagka sa heterosexual relationship, alam mo na kung sino yung dominant, di ba? Alam mo na kung sino yung magiging feminine, sino yung magiging mas pagdating sa relasyon. Pero sa kabaklaan, may mga tawag tayong roles, top, versa, and bot. Versa is versatile. Okay. Kahit saan siya, ganon. Ay, wala pa nga sinasabi. Tama ba? Kasi gitna eh. Gitna, di ba? Sige, may idea ka kung ano yung mga role na yun. Wala nga. Seryoso. Wala. Hindi ko alam kung paano kayo nag-aano. So, the top, siya yung nagpe-penetrate. Alam mo yung pine-penetrate? The bottom, siya yung pine-penetrate. The versatile, siya naman yung can do both. Okay. So, you can have the best of both worlds. So, panalo ang versa, mga ganun lagi. It depends. Kasi ang versa, he can adjust. Okay? So, if paired siya with a guy na top, he can be a bottom. If paired siya with a bottom guy, he can be a top. Ganon. Tricky question. Ano yung difficult role sa tingin mo? Sa tatlong yun? Siyempre, feel ko yung nasa bottom. Bottom? Oo. Bakit bottom? Feel ko wasak. Wasak? Wasak ka talaga dun eh. Wasak lang? Hindi, syempre pwedeng hindi mawasak kapag jutay. Oo nga. Pero final answer, bottom. Oo, para sa akin. Sa well, tingin that's mo? your personal opinion. Oo. Ako ang masasabi ko, and I feel like maraming Becky yung makaka-agree dito, the most difficult position or role ay versatile. Bakit? Versatile. Ang versatile kasi, he can do both, diba? Pwede siya magpa-bot, pwede siya magpa-top. However, there's a certain mood kasi. Let's say ganito, si Versa, parang gustong-gusto niya magpa-bottom sa type niyang guy. Knowingly, yung type niyang guy, bottom pala. So, wala siyang magagawa kundi mag-adjust. Kasi nga Versa siya. Okay. Ganon. Ganon din pabalik. What if gusto niya mag-top? Yung pala, yung partner niyang guy, top. Doon sila nagtatalo doon kayo. Doon napapasok yung communication. Kasi syempre, you're going to ask, like, initially, what are you? Are you top? Are you versa? Are you bot? Ganun kayo magtanungan. Ay, hindi naman. Actually, medyo straightforward pa. Hindi lang ganon. Di ba straightforward na yun? May mas straightforward pa. Ano? Tatanungin namin, TVB. Ano yun? TVB. Top versa bot. TVB. Pero ikaw, tatanungin nyo, TVB. Ako, tatanungin mo ako. Di siya sure. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi. Pag i-relate ka sa akin, syempre pag sa straight ako. Ano? Mas masaya pag nasa, bottom, nasa taas yung... Pinapanood ko siya. Diba? Pero let's be more complex. Okay. Diba, nagets mo na, TVB. Top versa bot. Meron pa tayong tinatawag VT and VB. O, diba? Nalito ko siya. Ay, may dagdag. So, diba? T, VT, V, VB, B. Ano yung VB? Ayun, nalito siya. Wala ka. So, ganito yan. Versa can do the both, diba? Both. Ang versa top, he can do both. Pero predominantly, mas gusto niyang nagtatop siya. Ganon. Whereas yung versa bot naman, he can do both din. Pero predominantly, mas gusto niyang nagbobot siya. Mas gusto niyang tinitira siya. Ang daming sa inyo, no? Term parang LGBT. Oo, ang talaga. haba. Promise. This is really fundamental. Kasi when you meet someone, lalo na sa amin pag nalaman namin na hindi kami compatible sa bed, malaking problema yun. Ay, Meron ako one time, nagkaroon ako ng ex. He's a pure top. Okay. I'm a versatile. So, lagi ako nag-a-adjust. Wait, as in V ka lang, V, hindi ka VT, hindi ka VB. Hindi. That time. Ako kasi, versatile ako. So like, lagi ako nag-a-adjust for him na magpabot. Ngayon, sabi ko,
putik na yan, ang gwapo ng boyfriend ko, gusto ko siyang tirahin. Ayaw ako pagbigyan eh. Ganon. So, ang ending, naging isa siya sa problem namin. Major problem namin ng relasyon namin. Okay, so nag-ask na ako ng worth ko, ano ba, hindi ba ako worthy na mag-adjust siya para maging bottom at ako naman yung magpaparaya ng kaligayahan? So wait, so pag bottom ka, ibig sabihin mas more on feminine ka. Pag top ka more on Hindi. Actually, yun yung misconception about bottoms and tops. Okay. They think that tops are purely masculine and then bots are feminine. Oh. Pero sobrang uso ngayon sa generation, na sobrang fluid ng mga positions ngayon. Alam mo ba, may mga bottoms na gentle giants. Hindi niya alam yung gentle giants. Gentle giants, yung sobrang lalaki ng katawan, sobrang parang akala mo aalagaan ka, pero bottom sila. Meron naman yung mga top na sobrang slim lang, akala mo sobrang sexy, swim body type, ganon. Pero sila yung top. Okay. Ganon. So, it doesn't have to be specific kung feminine ka or masculine ka. Yung positions, hindi nagde-define yun sa kung anong expression mo. Ganon. Bakit? Ikaw ba? Tingin mo before ang bottom? Mas feminine. Kasi di ba, nandun yung isip nila, girl sila. So, parang kailangan pinapasukan sila, tira sila. May hometown ka ba? Nanggaling ka ba sa probinsya? Bulacan, pero lumaki talaga ako Manila eh. Hypothetical question, ikaw kapag lumalabas ka ng bahay nyo, nung bata ka, for sure naman lumalabas ka ng bahay nyo, may mga nadadaanan ka bang sabihin natin mga parlorista na may mga parang gay men? May mga nakikita kang ganon? Lalo na yung parang very trans na yung atake nila. Like mahaba na yung buhok, tapos meron na nga siyang boobs eh. Naniniwala ka bang pwede sila maging top? Sila yung titira. Pwede yun? Oo, may mga ganon. Trans tops. Okay. Oo. Maraming may fetish ngayon doon na sobrang babae mo tignan pero tinitira ka ng babae. Na-imagine mo yung ganon? Hindi. Kaya ko lang siya na Kasi akala ko pag mga ganon na magpapapalit na rin sila ng parang nauna lang yung taas nila. Yun din ang inisip ko. Lahat magpapapalit. Oo. Pero may hindi. May gusto nila i-stay yung nila. Oo. Gusto nila may titi pa rin sila. Sino ba dapat ang maging dominant? Sa tingin mo? Top versus bot? Para sa akin, yung Versa. Versa? Bakit? Kasi mas ma-explore siya. Pili ko mas ma-explore siya kasi kaya niya mag-bot. Kailangan. Alam mo yun, kumbaga sa sex position, kaya niya yung, for example, 20 yung position ng top, tapos 20 rin yung position ng bot. Gagawin niya yung lahat. Boy. Diba? Tama ba? Hindi, I mean, fair point yon. Pero for me, no one is entitled to be dominant. Everyone is. Wow. May mga ganun. Kasi isipin mo pag top ka at bot yung partner mo, feeling mo dominant ka when it comes sa bed. Pero pag lumabas kayo to go out on a date, mas dominant pa yung bottom when it comes to making decisions. Parang siya pa yung authoritative sa relasyon. Yung mga gay, syempre, gay. Tama ba? Kasi mahaba siya eh. So, bakit nyo pa pinahaba? No, since, parang same lang naman siya yung... Ang alin? Yung mga, di ba, pag gay ka, pa-partner ka sa opposite, same sex nyo. Okay. So, bakit siya pinahaba pa na nilagyan nyo pa ng specific na para maging particular tayo sa kung anong gusto natin. Kasi gender is fluid eh. So, di ba, yung mga labels na tinutukoy mo, LGBTQIA+. So, lesbian, they are both for women who are attracted to the same women. Gay, ganun din, opposite gay men. Bi naman, he or she can entertain both. Okay. LGBT, trans. Yung trans naman, when it comes sa expression nila, they feel like hindi sila belong sa sa human body na assign sa kanila. For example, ako lalaki, gusto ko maging babae, na-attracted ako sa lalaki. Ako naman, gay lang ako. Attracted ako sa lalaki, pero contented ako na meron akong titi. Kaya pala minsan may mga gay na parang ayaw nila magpahaba ng buhok, gusto nila pa rin tignan. Pa rin, parang into masculine stuff pa rin sila. Or feminine stuff, pero in the way na masculine sila tignan. Sa kasi, minsan sa mga, ewan ko lang hindi ko lang too sure guys pero mostly 'di ba sa mga straight, ganyan, minsan nasasabi nila, hindi naman yung size hindi nagmamatter. Pero sa inyo ba, nagmamatter talaga siya?
Yun. For example, sa'yo, I mean, sa mga men-to-men, ganyan. Oh, shit. Or performance ang... Sige, ganito na lang. Size really matters. Okay? Kasi kapag yung size sobrang ganda, okay, nagbibigay siya ng magandang performance, nagre-reflect siya. Whereas kapag hindi naman ganun kalaki yung size niya, lalo na pag kapag hindi pinagpala, sasabihin nila syempre, hindi, nasa performance yan. Personally, paano mo gagalingan kung hindi ka totally na-attract dun sa laki nung pututoy. Nung pututoy. In order for you to penetrate a man, kailangan malaki ang titi mo. Alam mo bakit? Ang titi ng lalaki, kapag pinasok yan sa hole ni guy, kailangan niya ma-hit yung G-spot. Ayun nga meron ba? Meron. Prostate gland. So pag tinira-tira mo siya, at first masakit, pero eventually magkakaroon siya ng pleasure. Whereas, kapag maliit yung size ni guy at pinasok-pasok mo siya, bukod sa masakit na nga siya, hindi pa siya magkakaroon ng pleasure. So it really matters na sana malaki yung size. Pero don't get me wrong, hindi ako nagsa-size shaming sa mga jutay dyan. Okay? Kung maliit yan, magpaka-bottom na lang kayo. Piece of advice. Emedo lang. Thank you so much, J-Rob, for having us. And na-appreciate ko na nag-flourish yung curiosity mo. Thankful ako kay Julian kasi syempre, wala akong alam sa mga ganyan Hindi ko alam kung ano yung feel nila kapag nag-aanuhan sila, putukan sa bed. Hindi, pero ayun, guys, kayo rin naman, marami kayong natutunan, lalo na sa mga nanonood sa atin ngayon. So,